시청료가 Kamusta mga kaibigan, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang binatang si Cholmin. Siya ay isang dating champion sa pro boxing, subalit nagtatrabaho na siya ngayon bilang taga-deliver ng tubig. Nakakuha din siya ng sideline sa isang building bilang tagabantay ng mga sasakyan sa gabi. Habang nanonood siya ng boxing match sa TV, biglang dumating sa guardhouse ang isang magandang babae na si Jenny. Tinanong ni Cholmin ang dalaga kung bakit ito pumasok sa guardhouse. Dito natin malalaman na hindi pala nakakakita si Jenny, kaya nagulat ito ng ibang boses ang kanyang narinig. Agad naman umingi ng paumanhin si Jenny kay Cholmin dahil akala daw niya na yung tropa niyang matanda na pinalitan ni Cholmin sa trabaho ang nasa guardhouse. Sinabi din ng dalaga na lagi daw kasi silang nanunood ng Korean drama kasama yung matanda. Matapos noon ay nagpaalam na din si Jenny na uuwi na. Dahil malakas ang ulan, pinuntahan ni Cholmin si Jenny at sinabi niya sa dalaga na manood mo na siya ng TV sa loob habang hinihintay na huminto ang ulan. Kahit hindi nakikita ni Jenny ang kanyang pinapanood, ay natutuwa pa rin ito sa pakikinig sa mga Korean drama. Habang nanonood si Jenny ay hindi naman mapigilan ni Cholmin ang pagmasdan ang masarap na dalaga. Nang tumigil na ang ulan, nagpaalam na si Jenny kay Cholmin, ngunit bago ito umalis ay binigyan niya ito ng pagkain bilang pasasalamat. Pag-uwi ni Cholmin sa kanyang bahay, masaya niyang kinain ang binigay na pagkain ni Jenny kasama ang kanyang pagong. Kahit na may kapansanan ng dalaga ay araw-araw pa rin itong pumapasok sa kanyang trabaho bilang isang call center agent. Samantala ang manyakol niyang boss na si Bogart ay may matinding pagnanasa sa masarap na dalaga kahit ito ay pamilyado na. Sa sumunod na araw, nagpunta si Cholmin sa gym kung saan siya dating naghehensayo ng boxing. Nagulat ang dati niyang coach pati ang may-ari ng gym dahil matagal na itong hindi nagpapakita sa kanila. Pagpasok nila sa opisina, agad humingi ng tawad ang binata sa may-ari ng gym na si Bernie. Subalit hindi tinanggap ni Bernie ang paghingi ng tawad ni Cholmin dahil noong nag-champion pala ito ay bigla na lang nawala at hindi na nagpakita sa kanila. Ibinigay lahat ni Bernie ang kanyang buong suporta sa binata pati ang mga gastusin nito para lang mag-champion siya. Dahil doon ay masama pa rin ang loob nito para sa kanya. Nang lumabas sila sa opisina, nakita sila ng dating karibal ni Cholmin sa boxing na si Marquez. Bigla siyang hinamon ng mayabang na si Marquez sa isang match, ngunit hindi niya ito nilabanan. Dahil doon ay lalo nagalit ang pangit na si Bernie at sinabihan niya itong duwag, pagkatapos ay sinampal niya ito at pinalaya sa gym. Noong gabing iyon, muling bumalik si Jenny sa guardhouse upang makinood ulit ng Korean drama. Habang nanunood sila, tinanggal ni Cholmin ang sapatos nito kaya naamoy ng dalaga ang mabaho nitong paa, kaya muli niyang isinuot ang kanyang sapatos. Tinanong ni Jenny kay Cholmin kung ano ang itsura at mga suot ng bida sa kanilang pinapanood. Nang uuwi na si Jenny ay binigyan ito ng prutas ni Cholmin bilang pasasalamat sa binigay nitong pagkain sa kanya noong isang araw. Matapos noon ay nagpakilala na si Jenny sa binata bago ito tuluyan umuwi. Kahit na masiyahin ang dalaga ay madami pa rin itong pinagdadaanan ng mga problema sa buhay. Mag-isa lang din itong nakatira sa kanyang bahay kaya nahihirapan siya sa mga pang-araw-araw na gawain. Isang gabi habang nanunood ang dalawa, biglang tinanong ni Jenny kung ano ba ang itsura ni Cholmin. Sinabi naman ng binata na ayon sa mga nakakakita sa kanya ay matipuno daw ang kanyang pangangatawan. Nang matapos ang kanilang pinapanood ay agad din naman nagpaalam ang dalaga na uuwi na. Habang naglalakad si Jenny pauwi, may isang siraulong driver ang dumaan at muntik niya na itong masagasaan. Agad naman itong tinulungan ni Cholmin at nakita niyang napilayan ito sa paa. Dinala niya ang dalaga sa ospital at hinatid niya ito sa kanilang bahay habang nakapasan. Kahit mataas na hagdan ang kanilang dinaanan ay hindi ito nagreklamo dahil nagpapasikat siya sa masarap na dalaga. Pagdating sa bahay ay pagod na pagod ito at nakisuyo si Jenny na ayusin ang nakabara sa kanyang labahan. Biglang nahiya ang dalaga nang sabihin ni Cholmin na ang nakabara sa kanal ay ang kanyang panty, kaya agad itong kinuha ng dalaga at itinago. Nagpasalamat naman si Jenny dahil sa tulong nito sa kanya at binigyan niya ito ng 2 tiket sa concert ni Vice Ganda. Ngunit wala naman jowa si Cholmin kaya sinabi niya sa dalaga na silang dalawa na lang ang pupunta sa concert. Nang pauwi na si Cholmin ay makikita sa kilos nito na tuwang-tuwa, habang si Jenny naman ay napapangiti na lang mag-isa at makikita sa kanilang dalawa na 9 love na sila sa isa't isa. Pagdating ng araw ng kanilang date ay nanlaki ang mga mata ni Cholmin nang makita niya si Jenny dahil nagpakulot pa ito ng buhok para sa kanya.
Habang abala si Jenny sa pakikinig ng concert, muling pinagmasdan ni Cholmin ang taglay na kagandahan ng dalaga. Nang matapos ang concert, nagtungo ang dalawa sa Sangyupsal upang kumain ng hapunan. Habang kumakain, naikwento ni Jenny kay Cholmin ang dahilan kung bakit ito nabulag. Sinabi ni Jenny na dahil daw iyon sa aksidente sa sasakyan na naging dahilan din ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Tinanong ni Jenny si Cholmin tungkol sa kanyang buhay, subalit bigla itong nagalit sa kanya na para bang ayaw niya itong pag-usapan. Napahiya din ang dalaga nang sabihan siya ni Cholmin na makalat ito kumain at marami daw natapon na pagkain sa damit nito. Dahil doon ay nasira ang unang date ng dalawa. Pagdating sa bahay ni Jenny ay nakonsensya si Cholmin at sinabi niya sa dalaga na dati siyang boksingero. Kinabukasan, habang naka-duty si Jenny, ay ipinatawag siya ng kanyang manyakol na boss sa kanyang opisina. Pagpasok sa opisina ay binigyan siya nito ng regalo para sa kanyang kaarawan, pagkatapos ay niyaya din siya ng kanyang boss na kumain sa labas. Subalit tumanggi ang dalaga at umalis na ito. Nang matapos ang kanyang trabaho ay agad na umuwi si Jenny sa kanilang bahay at hindi na dumaan sa guardhouse para makinood. Dahil doon ay napagtanto ni Cholmin ang kanyang maling nagawa sa dalaga at balak niyang humingi ng paumanhin sa nagawa niya. Nang gabing iyon, nakipagkita si Cholmin sa dati niyang coach at sa may-ari ng gym na si Bernie. Nagagalit pa rin ang pangit na si Bernie sa binata dahil hindi pa ito nagpapaliwanag sa kanila kung bakit siya biglang nawala ng mahabang panahon. Dahil doon ay ikinwento ni Cholmin ang totoong dahilan ng kanyang pagkawala. Sinabi niya na matapos niyang mag-champion ay tumanggap siya ng trabaho na taga-singil ng pautang. Habang binubugbog niya ang isang kliyente nila ay dumating ang mga pulis at hinuli nila siya dahilan para makulong siya ng 5 taon. Matapos marinig ang kwento ni Cholmin ay naunawaan na ng kanyang coach at si Bernie kung bakit ito nawala. Samantala ang lalaking binugbog niya ay nasa pangangalaga ng Catholic Hospital. Madalas niya itong bisitahin simula nang makalaya siya dahil nagsisi ito sa maling nagawa niya. Dahil matamlay ang binata, napansin siya ng madre at binigyan siya nito ng regalo at sinabi sa kanya na ibigay niya daw iyon sa kanyang jowa. Napangiti naman si Cholmin sa sinabi ng madre dahil wala naman itong jowa at naisip niyang pagbigyan ng regalo ay walang iba kundi si Jenny. Pag-uwi ni Jenny galing trabaho, nagulat siya nang biglang dumating ang mahilig niyang boss at sa pilitan itong pumasok sa bahay ng dalaga. Sa kabila ng kabalastugan ng kanyang boss, naging magalang pa rin ito dahil natatakot siya na baka mawalan ito ng trabaho. Saglit silang nagkwentuhan at ipinilit ng manyakol niyang boss na isuot ang kwintas na ibinigay nito sa kanya. Maya-maya ay nag-init si Bogart at tinangka niyang umiskor sa dalaga. Bago pa man maisagawa ang maitim na balak ni Bogart ay biglang dumating si Cholmin at binugbog niya ang kawawang manyakol. Matapos ang kaguluhan, sinabi ni Jenny kay Cholmin na hindi na niya alam kung paano siya mamumuhay dahil wala na siyang pagkukuhanan ng pera kasi wala na siyang trabaho. Sinabi naman ng binata na simula ngayon ay babantayan at hahalagahan niya na ito. Ngunit sinabi ni Jenny na lalo lang siyang magmumukhang kawawa kung aasa lang siya kay Cholmin at sinabi din niya sa binata na iwanan niya muna itong mag-isa. Bago umalis ay iniwan mo na ni Cholmin ang regalo na ibinigay sa kanya ng madre. Matapos ang pangyayari ay lagi na nag-aalala si Cholmin sa kalagayan ni Jenny. Dahil doon ay palihim niyang sinusundan si Jenny kahit saan ito magpunta upang bantayan. Kinagabihan nagpunta si Jenny sa trabaho ni Cholmin at niyaya niya itong mamasyal sa ibang lugar. Agad naman pumayag si Cholmin sa nais ng dalaga. Sa sumunod na araw bago sila mamasyal, binigyan ni Cholmin si Jenny ng isang tuta para daw lagi itong may kasama. Natuwa naman ang dalaga sa binigay ni Cholmin. Habang nasa pasyalan ang dalawa dito na mas lumalim ang kanilang relasyon. Tumira na rin sila sa iisang bahay na parang mag-asawa. Mula noong dumating sa buhay ni Cholmin si Jenny ay malaki ang pinagbago nito. Nagsumikap siya ng husto para muling makabalik sa pagboboxing. Nakiusap siya kay Bernie na muling makabalik sa pagboboxing dahil doon ay natuwa naman ang kanyang dating coach. Kinagabihan habang nagpapamasahe si Cholmin kay Jenny, ang dalawa ay nauwi sa mainit na sandali na talaga naman mapapasana all ka na lang. Kinabukasan nagtungo ang dalawa sa libingan ng mga magulang ni Jenny at ipinakilala niya si Cholmin sa kanyang mga magulang. Ikinwento ni Jenny ang tungkol sa aksidente na naging dahilan ng kanyang pagkabulag at ang pagpanaw ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Jenny na 4 na taon na ang nakalipas noong maaksidente ang sasakyan nila na siya mismo ang nagmamaneho. Noong araw daw na iyon ay may nakita siyang lalaki na tumalon sa isang gusali.
Dahil doon ay nawala siya sa focus sa pagmamaneho dahilan upang mabangga sila sa parating na truck. Natahimik naman si Cholmin sa sinabi ni Jenny dahil napagtanto niya na ang lalaking nakita ni Jenny ay ang lalaki din na binubugbog niya at sinisingil sa utang. Dahil sa mga nalaman ni Cholmin ay nakonsensya ito at sinisisi ang sarili sa nangyari sa mga magulang ni Jenny. Makalipas ang 1 linggo sinabi ng doktor na lumalala na ang kalagayan ni Jenny at kailangan na itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Sinabi din ng doktor na wala silang makitang donor kaya minungkahin ito na pwede silang bumili subalit malaking halaga ang kakailanganin. Dahil doon ay lumapit siya sa dating karibal nito na si Marquez para umutang ng pera. Ipinakilala naman siya ni Marquez sa negosyante na nagpapatakbo ng isang ilegal na laban sa bansang Thailand. Isinali nila si Cholmin sa underground fight at nagbigay din ito ng malaking halaga bilang paunang bayad sa kanya. Alam ni Cholmin na sapat na ang pera na iyon para maoperahan si Jenny kaya agad niyang tinanggap ang laban. Hindi niya sinabi sa dalaga ang tungkol sa kanyang laban, nagsinungaling siya at sinabi na may naipon siya para sa kanyang operasyon. Sinubukan tumanggi ni Jenny magpa-opera subalit sinabi ni Cholmin na kung ayaw ba niya makita ang kanyang itsura at ang itsura ng kanilang magiging anak. Dahil doon ay wala nang nagawa si Jenny at pumayag na gawin ang operasyon. Kinabukasan ay sinamahan niya si Jenny sa operating room. Bago pumasok sa loob ay sinabi ni Jenny na maghintay lang ito sa labas. Ngunit noong araw na iyon ay umalis na rin si Cholmin papuntang Thailand para sa kanyang laban sa underground fight. Nang makarating sa lugar si Cholmin dito niya nalaman na makikipaglaban pala siya sa loob ng cage. Hindi ititigil ang laban hanggang hindi nawawalan ng malay ang isa sa kanila. Nanunood din ang mga mayayaman na negosyante sa kanila para pagpustahan. Nang magsimula ang laban ay halos matalo si Cholmin subalit nabawian niya ito sa bandang huli. Siya ang nagtagumpay ngunit ikinagalit naman ito ni Marquez dahil umutang pala ito ng malaking pera at ipinusta sa kalaban ni Cholmin. Nang matapos ang laban ibinigay kay Cholmin ang isang snowball. Naglalaman ito ng mamahalin diamond at sinabi sa kanya na kailangan niya itong may dala pabalik sa Korea bago nila ibigay ang kabuhuan bayad sa kanya. Habang naglalakad bigla siya sinagasaan ng grupo ni Marquez at sinaksak nila ito pagkatapos kinuha ang hawak nitong diamond. Matapos noon ay iniwan nila itong walang malay habang duguan. Samantala nang matapos ang operasyon ni Jenny ay agad niyang hinanap si Cholmin. Napaiyak na lang ito ng ilan araw na ay wala pa rin paramdam sa kanya ang binata. Dahil doon ay nagtungo ito sa mga pulis upang umingi ng tulong subalit hindi siya matulungan ng mga pulis dahil hindi niya alam ang itsura ni Cholmin pati ang pagkakakilanlan nito. Kailangan na din niyang umalis sa kanilang bahay dahil idedemolis na ang kanilang lugar. Bago tuluyan umalis nakatanggap siya ng package para kay Cholmin at galing ito sa Catholic Hospital. Agad pinuntahan ni Jenny ang ospital at nakilala niya ang lalaking binugbog dati ni Cholmin. Nalaman naman agad ng lalaki na jowa siya ni Cholmin dahil madalas daw siya nitong ikwento sa kanya. Sinabi din ng lalaki ang tungkol sa aksidente nung gabi na naaksidente din sila ng mga magulang ni Jenny. Napaiyak na lang si Jenny nang malaman niya ang katotohanan. Nakaramdam siya ng galit kay Cholmin ngunit nakaramdam din siya ng kapayapahan. Nagpatuloy lang si Jenny sa kanyang buhay at nagsimula siyang gumawa ng mga iskultura. Sinubukan niyang gawin ang mukha ni Cholmin subalit hindi niya ito magawa dahil hindi niya naman ito nakita. Makalipas ang 2 taon habang nasa voluntary hospital si Jenny hindi inaasahan na isa si Cholmin sa mga pasyente doon. Walang kaalam-alam si Jenny na si Cholmin na pala ang taong nasa harapan niya. Tahimik lang si Cholmin at hindi nagsasalita para hindi makilala ni Jenny ang kanyang boses. Nang makaalis si Jenny ay napaagulgol na lang ito sa iyak. Paglabas ni Cholmin sa ospital pinuntahan niya ang shop ni Jenny at nakita niya doon ang alaga niyang pagong. Agad din naman itong umalis subalit sinalubong siya ng alaga nilang aso dahil nakilala siya nito. Humingi naman ng paumanhin si Jenny at nakilala niya ito pero bilang pasyente sa ospital. Hindi pa rin nagsalita si Cholmin at tahimik itong umalis habang umiiyak. Pagdating ni Jenny sa kanyang shop agad niyang napansin na wala ang kanyang pagong. Dito niya napagtanto na ang lalaking nakita niya kanina ay si Cholmin. Agad niya itong hinanap subalit hindi niya na ito nakita. Halos mawalan na ng pag-asa si Jenny na muli silang magkita ni Cholmin ngunit bigla niyang naalala ang lugar na lagi nilang pinupuntahan. At dito ay muling nakita ni Jenny ang lalaking pinakamamahal niya. Dito na po nagtatapos ang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang masasarap na video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga sibakalero. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.